Ang ating word for the day, mga kapatid, ay tungkol sa pagdurusa o suffering. Sino ba sa atin ang walang pinagdaan ng suffering sa ating buhay sa nakaraan at maging hanggang sa ngayon? Maaaring marami sa atin ay merong pang mga pagdurusa, hirap na pinagdaraanan. Pero bago natin talakayin ang paksang nito, alamin muna natin saan ba nanggaling talaga ang suffering. Sapagkat tayong lahat hanggat maaari, gusto nating takasan, ayaw natin ng sakit, ng pagdurusa o hirap sa buhay. Kung pwede, puro ginhawa na lamang, yun ang ating pipiliin. Hahanapin natin palagi isang maginhawang buhay, yung pain-free, yung walang suffering, parang gusto yan ng tao palagi. Mga kapatid, sinasabi na the wage of sin is suffering in death. Ibig sabihin, nagmula ang suffering at ang kamatayan mula sa pagtalikod ng tao sa Diyos. At ito'y minana natin sa ating unang mga magulang. Sila yung sumuway, tumalikod sa Diyos, kaya ang naging bunga ay pumasok sila sa paghihirap. Sabi nga ay gagapang kayo na parang ahas, maghihirap kayo at mararanasan ninyo ang kamatayan. At yan ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Wala sa ating immune sa suffering, gaano man karami ang iyong pera, siguradong merong kang papasuking suffering kahit ikaw ay kumbagay marami ng mga nagawa sa buhay para masecure mo ang isang buhay na maginhawa. Marami pa ring suffering. At ano ang katumbas nito? Ano ang magiging paraan para ang suffering ay mawala sa mukha ng tao at maiba ang kahulugan nito? Sapagkat kung wage ng sin ay kamatayan at paghihirap dahil sa pagsuway, heto si Jesus dumating bilang isang taong katulad natin, maliban sa kasalanan, upang wakasan, tuldukan ang suffering at ang kamatayan na nararanasan nating mga tao. Dahil ito ang kalooban ng Ama na ang pagdurusa na naging bunga ng pagsuway ay mawala, matubos sa pamamagitan naman ng pagsunod ng isa ring tao sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, kung bagamat tayo hindi ligtas sa mga pagdurusa at nararanasan natin ang kamatayan, mayroong posibilidad na mawala at tayo maligtas sa tiyak na kamatayan. Pero dalawang bagay, mga kapatid, ito'y palaging ayon sa kapasyahan ng tao. Kapag pinasok natin ang daan ng kasalanan, yung tipong gusto lamang ng tao ay guminhawa at siya'y nagiging makasarili sa paghahanap niya ng ginhawa sa buhay hanggang magsamantala siya sa ibang tao, magpayaman ng husto kahit nagnanakaw na siya, mang-apak siya sa karapatan ng tao, gumawa siya ng masasamang bagay sa kanyang kapwa, maiangat lamang niya ang sarili, siya'y pumapasok sa kasalanan. At isang katiyakan, ito ay hahantong sa maraming pagdurusa at kamatayan. Akala niya lang siguro makaliligtas siya sa mga pagdurusa, pero habang siya ay nasa kasalanan, uusigin at uusigin ang kanyang budhi. Kung kaya, para na rin siyang isang patay. Siya'y nagdurusa na rin. Kaya ito, mga kapatid, alam nating lahat,
makarelate tayo dahil tuwing tayo papasok sa kasalanan, nagdurus ang ating puso at kaluluwa. Hanggat maaari sana'y ayaw nating pumasok at gumawa ng kasalanan sapagkat ito'y nagdudulot ng pagkawasak ng ating pagkatao. Ngayon mga kapatid, sa kabilang banda, ang Diyos ay naghahandog ng isang uri ng pagtupad sa kalooban ng Diyos upang wakasan ang suffering sa buhay natin. At ito ay ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ang tugon ng Panginoon sa mga alagad, limutin ninyo ang ukol sa inyong sarili, pasanin ninyo ang inyong krus sa araw-araw, at sumunod kayo sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, anuman ang suffering na pinagdaraan nating mga tao, kung iuugnay natin ito sa suffering na ginawa ni Kristo once and for all, ang suffering ay lumilikha ng isang bagong nilalang sa atin. Kung may saysay man ang suffering sa buhay natin, ito'y upang dalisayin ang ating pagkatao, patatagin tayo, linisin tayo sa ating pagkamakasarili. Sapagkat ang daan ng Panginoon ay daan ng pag-ibig. Kung pipiliin natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi rin naman tayo maliligtas sa suffering. Mamamatay din naman tayo tulad ng mga makasalanan na namatay sa pagkakasala. Pero kapag ang tao ay pinili ang pagmamahal sa Diyos at ipinagdusa niya ito at nakahulma ang kanyang buong pagkatao sa hulma ng Panginoon at kalooban ng Diyos, anumang suffering na meron siya, ito'y tinatawag na redemptive. Nagliligtas sapagkat lumilikha ito ng isang bagong nilalang, isang bagong pagkatao sa hulma ng Panginoon. Kaya sabi nga, if we unite our suffering with the suffering of Christ and we die with Him in suffering out of love, we will also rise with Him. At doon napatutunayan na ang pagkabuhay at ang buhay at ganun din ang pagdurusa ay mayroong totoong saysay sa ating buhay. Dahil kung walang tao magsasuffer, alang-alang sa pagsunod sa Diyos at alang-alang sa pag-ibig at maging makasarili na lamang siya, paano maliligtas sa mundong ito mga kapatid? Kaya napakahalaga na mayroong mga tao na nagpapakasakit. Tulad ninyo, nagpakasakit kayo sa inyong mga anak. Itinaguyod ninyo sila. Marami kayong pinagdaan ng hirap. Pero kung yun ay nakaugnay sa hulma ng pag-iisip ng Diyos, dahil yun ang kalooban upang tayo matubos sa kasalanan at sa kamatayan, tayo'y lilikhain ng Diyos bilang isang bagong nilalang. Ang muling pagkabuhay ay isa sa atin dito pa lamang sa lupa dahil dito nagmumula ang kaharian ng Diyos at nagpapatuloy sa kabila. Kaya mga kapatid, sana'y bagamat normal yung sinabi ni Pedro sa Panginoon, na sinabi niya, Panginoon, hindi po dapat mangyari sa inyo ang sinasabi ninyong kayo papaslangin ng mga taong bayan, ng mga eskriba at mga pariseyo. Huwag naman sanang mangyari yan. Ipag-adyanawa kayo ng Diyos. Pero hinadlangan ng Panginoon si Pedro sapagkat ang iniisip niya ay huwag maghirap, maging maginhawa ang gagawin ni Jesus na pagtubos. Hindi yun ang kalooban ng Ama. Pinili ng Diyos na pasukin ang kamatayan at ang pagdurusa dahil yun ang eksaktong pinagdaraanan ng tao na sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama, mawawala na ang bangis ng kamatayan at pagdurusa at matutubos na ang dating pagkakasala sa pamamagitan ng bagong Adan na si Jesucristo. Kaya mga kapatid,
Ang sinasabi sa atin ay huwag tayong matakot na magdusa. Kung ito naman ay alang-alang sa pag-ibig, matakot siguro tayo kung tayo nagdurusa dahil pinili nating pasukin ang kasalanan. Pero kapag pinipili natin ay ang pag-ibig ng Diyos, huwag tayong matakot magdusa. Yan ang takot kasi ni Pedro. Natatakot siya para kay Jesus na magdurusa. Parang sinasabi ni Pedro, hindi nyo deserve. Ginawa nyo ang lahat, napakabuting tao ninyo, pero bakit kayo ang dapat magdusa ng ganyan? Pero yun ang pinili ni Jesus, na tayo'y mahalin, sukat na ialay ang kanyang buhay sa atin. At kung ganun din mga kapatid, magiging hulma ng ating pag-iisip sa araw-araw, sa ating bawat desisyon, na tayo hindi papasok sa kasalanan at pipiliin natin na magmahal sa ngalan ng sakripisyo, mawawala sa mukha ng mundo natin mismo ang kamatayan. Oo, papanaw ang ating katawang lupa, pero hindi tayo pumasok sa pagkakasala dahil ang sinumang tao na walang kasalanan, tinatawag nating banal. At kapag banal ang isang tao, hahantong siya sa maligayang wakas ng buhay, ang kalangitan. At yan ang sinasabi mga kapatid na mabuting balita ng ating Panginoon sa linggong ito. Naway itaas natin ngayon sa Panginoon ang lahat ng ating mga pagdurusa. Iugnay natin sa Kanya at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ayon sa katagan ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na ako ay isang buhay na handog. Inihahandog ko ang aking sarili sa iyo sa araw-araw sapagkat nais ko na ang buhay mo'y mapa sa akin. Ayaw kong maranasan ang kamatayang bunga ng kasalanan, kaya papasukin ko ang iyong paanyaya na anumang krus na aking dadalhin sa araw-araw, ang aalalahanin ko na lamang ay ang krus na pinasan mo. Dahil ako ang pasan-pasan mo nung mamatay ka sa krus. Tayong lahat mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo sa mabuting balitang ito. Kalakip ang ating pananampalataya na sa bawat pagdurusa at pagtalikod natin sa ating sarili, bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, naghihintay ang buhay dahil ito ang kinahinatnan ni Jesus at ng mga sumusunod sa Kanya. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at tulungan tayo na maging matatag sa lahat ng krus na ating pinagdaraanan sa buhay sa araw-araw. Amen.